Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Lahatin na nating i-analyze ang kaganapang nangyari sa round number 12 dahil marami po akong natanggap na messages. Coach, kina Fabiano Caruana at Vidit, kina Pragnananda at Nepo. 2 games na po i-analyze natin ha para matuldukan na natin ang round 12 ng men's division at sa next video natin sa women's naman. Ang ginawa ni Fabiano Caruana nag-E4, E5 si Vidit, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, Gyoko Piano ang pinasok, Castle, Knight F6, D3, D6, C3, mainline na mainline, A6, A4 para walang B5, at nag-Bishop A7 para hindi na matempohan ng D4, B4 mamaya, Knight BD2 develop, Castle, H3 para walang Bishop G4 or Knight G4 mamaya, nag-Knight E7, ayun, pupunta sa G6, Rook E1 develop para maiikot din naman ang Knight. Yan po ang mga typical maneuvers ng Gyoko Piano. Nag-A5, kinain muna dito ni Fabi ang queenside space. Nag-C6, Bishop B3, nag-Rook E8 at dito nawala sa talaan ng aklat mga kamatsas. Dahil sa mga nagdaang laban, ang ginawa na dito ay H6 para protection lang din sa G5 square na in the future ay walang Knight G5 sa middle game. Okay? Balik tayo dito sa Rook E8, nag-D4. Ayan na, buuhin na ang sentro. D5, sinabayan dito ni Vidit. Medyo kailangang i-analyze ang mabuti kasi sabayan eh. Nag-D takes E5, Knight takes E5, Knight takes, Rook takes, at nag-E takes D5, Rook takes, Queen takes, Knight takes D5. Sabi ng coach ko dati, kapag daw nag-exchange ang sentro, madalas na uuwi ang game sa tabla. Kasi wala nang center pawns eh. Usually natatabla. Pag nawala daw ang center pawns, ang susunod na masisimplify dyan mga minor pieces. Ayan, o tingnan natin. Nag-Bishop C2, nilipat, papunta doon sa H7 ng pressure. Bishop E6, Knight F3, at nag-Queen D7. Angat lang. C4, neutralize sa Knight. Knight E7, Bishop E3, hinamon po ng exchange ang Bishop. Capture, nag-Rook D8 para kontrolin ang D-file. Queen C5. Ayan. Pero teka muna mga kamatsas, mayroon akong tanong dito. Baka tanong nyo rin. Pasensya na, no? Papaano kung capturein ang libreng pawn sa C4? Ano mayroon? Mayroong Knight E5, madodouble. Halimbawa, kung mag-Queen E6, may Queen E4. Threatening Bishop, at ayun po sa H7. May buntot yan eh. Silent, no? Kaya winning ang puti dyan. Balik tayo. Sa Rook D8, Queen C5, H6 para walang Knight G5. Nag-B3, patibay na sa C4. Queen C7 at nag-Rook E1, King F8. King F8, parang ang sama ng dating, no? Kasi nandyan ang Queen eh. Nag-Rook E3, King E8, nilagay ni Vidit sa sentro, Queen H5, ayan na, nangangalikot na. Threatening, Rook takes Bishop, hindi makaka-capture, nakapin, at nag-King F8. Dancing King yung kay Vidit ah. Queen C5, King E8, nag-G4. Umayaw dito si Fabi. Nagparamdam si Vidit na pabalik-balik tayo, tabla. Okay lang, black ako, puti ka. Umayaw po si Fabi, nag-G4. At nag-Queen F4, pumasok. King G2, Rook D7, Rook E4, Queen D6 hinamon, Queen E3, ayaw ni Fabi. Play on. Talagang gustong manalo ah. C5, Rook E5, and nag-Knight C6. Yun lang. Nabigyan ng gradong bad move mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay Rook C7, simple lang, depensahan lang ang pawn. Pero tingnan natin itong laman na sacrifice pawn. Mayroong hindi napansin dito. Sige po, pakiguess nyo ang unexpected move na bitaw dito ni Fabi na tingin ko hindi napansin ni Vidit. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook D5, good move. Pepreno pala muna. Hindi nga pala makapture ng Bishop, nakapin ang King. Kasi kung capturing kagad to, ano ba ang gusto mangyari dito ni Vidit? Halimbawa, Rook takes. Magro-Rook E7. Oo nga no. Yung Queen kasi nakadikit na depensa sa Torre. Pero hindi pa makakaalis ang Reyna at aalisin na yung Bishop, somewhere magkakaroon ng discovered attack.
Oh, ni pong mga diskarte ni Bidit, ano? Pero kung accurate, meron pa rin namang pangtira ang puti. Bishop E4 pa rin. Yun nga lang nakaka-pressure kasi nasa E-file yung tore. Okay, may karga eh, no? Yun nga lang, natumbukan ni Fabi ang good move rook D5, queen C7, saka kumapture. Nag-rook E7, queen C3, ibang usapan na ito mga kamatsas. Bakit po? Kasi yung queen wala na sa D6 na nakadikit sa tore, malayang nakaalis ang reyna. Adjust ko lang po yung aking tumutunog eh, yung sound. Ayan, pasensya na, in-adjust ko. Nag-queen D6, rook H5, ayaw na, bad move din si Fabi. Di rin niya natumbukan ng tirang B4. Pero simple lang yung B4, no? Depensa lang sa tore. Okay, tingnan nga natin itong rook H5, nag-F6, ayan, para walang capture sa G7 mamaya. Nag-bishop G6 check, king D8, queen E3. Ayan, hanap ng mga sundot-sundot dito. Si Fabi, atakihin ng king, nag-king C8, queen B6, king B8. Nasobrahan. Nasobrahan ng dancing king si Bidit, ano? Biriin nyo mula sa G8, ano? Tinan nyo yung gapang na ginawa. Ang kulit ng king niya. Dapat daw ang tira dito ay queen F4, mga kamatsas. Okay? Threatening bishop takes. Oo nga, no, pag kumapture-capture, then bitin yung knight or kaya yung bishop. Oo nga, no, may threat ka agad eh. O, balik tayo sa king B8. Ayun na naman, another good move by Fabi. Rook C5. Natutumbukan ni Fabi. Yun ang mabigat kay Bidit. Kasi kung hindi naman nakikita ni Fabi, okay lang eh. Bishop D7. Ayun. Alam niyo po, threat nitong Rook C5, kakapturin. Takes, tapos may Queen D8 check. Tanga yan, tore. Ni pa mga threat talaga. Kaya nag-Bishop D7, hindi na effective yung capture kasi Bishop na yung pangka-capture. Pero another strong move, B4, gagapang po, B5. Medyo trouble ang position talaga dito ni Bidit. Kasi yung Queen nakapin, may B5 ng paparating. Black is in trouble, ika nga nila. Nag-Queen F4, saka palang gumanon, huli na sa eksena. Dito naman daw, Queen C7 na, yan na pinatitira oh. Paano kung capturein? Parang may nakikita akong B5 ah. Anong gagawin? Mag-B6. Oo nga no. Pag kumapture-capture, yun nga lang. Pwede ba yung 2 pieces? Medyo tagilid pa no. Rook D5, Knight B4, Rook D1. Ayan. Slightly better for white lang. Okay pa pala yun ah. Pero nag-Queen F4, Bishop F5. Na-miss din po ni Fabi ang malakas na tirang B5. Tuloy na pala eh. Wala rin pala yung mga gulo-gulo eh. Halimbawa, hindi kaya naguguluhan dito si Fabi. Baka mamaya may mga sacrifice na ganyan eh. Dapat makita itong Knight G1. Ayun pala, safety oh. Pag Knight G1, walang check. Walang check sa E4 oh. Malinis eh. Pag kumapture uli dyan, Knight takes H3. Pag nag-Queen G4, checking H2. So wala nang check no? Ayan na. Ito na yung paparating. Kakapturin na yan. Grabe. Ubos-ubos ang black dyan. Pero ang ginawa, Bishop F5, nag-Bishop takes, Rook takes, Queen C7, Queen C5, Rook E4, bad move, dapat daw po Rook E8. Okay, tingnan natin, Rook E4, Queen D5, Rook E2, B5, Knight takes A5, and Knight D4. Ayun. Tempo attack muna sa tore, nag-Rook B2, B takes A6. Ayun, kasi kakapturin yung Knight nakadoble kasi, di ba? Kaya umiwas ang Knight, then Queen G8 check, Knight D8. Kasi kung ang gagawin ay King A7, may Knight B5. Double yan. Obligadong ibibigay ang tore. Talo na rin. Quality down eh. Knight D8 at dito nag-Rook D5. King A7, tumakas na lang po. Bakit? Kasi kung didikitan yan para masabing kompleto ang depensa, mag-A7. At kapag nag-Rook A2 para hindi makapromote, ipopromote pa rin yan. Pag nag-Rook takes, then Knight to E6. Goodbye. Double. Tatagpasin ang Knight. Okay? Balik tayo. Nag-King A7 at huling bitaw na tira. Rook takes Knight. Resign si Vidit. Napansin ko lang mga kamatsas, no, pagka ang kalaban ni Vidit si Caruana, sino pa ba? Nahihirapan si Vidit kay... Bukod kay Fabi, meron siyang kontrapelo eh. Pero pag ang kalaban naman niya si Nakamura, gustong-gusto naman ni Bidit. No, kanya-kanyang kontrapelo talaga, no? Okay, dahil dyan,
Mamaya ko napakita pala yung standing. Sunod natin yung kay Pragdananda at Nepo para mas makumpleto po natin yung kaganapang nangyari sa kanila. Ito yung kina Nepo. Crucial pa rin ito para kay Nepo kasi nakikigit-git sa taas eh. Isa po si Nepo sa kandidatong magcha-champion dito sa candidates eh. Kaya dapat maipanalo niya. Ang ginawa ni Nepo nag-E4, E6 si Prag, French defense ang ginamit. D4, D5, kumapture, exchange French. Knight C6, Knight C3, Knight GE7, another interesting move. Usually po development, di ba, sa F6. Pero sa E7 pumunta, nag-A3. At yan ang maagang novelty sa bakbakan na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, Bishop D3 po ang ginawa na dito. Balik tayo, A3, Bishop F5, Bishop E3 develop, Queen D7, Bishop E2, Knight G6. Gumastos ng isang tempo, no? H4, ayan na. Pinuntahan kagad ni Nepo para ma-punish niya yung tempong sinayang dito ni Prag. Mag-H5 kasi. Naobligang mag-H5 tuloy. Knight D2, tineret ang pawn. Bishop G4, obligado talagang harangan yan. Kakainin talaga yan. Knight B3, Bishop E7, tinarget naman ng H4. Napa G3 naman si Nepo. Capture, capture, castle queenside, castle queenside. Ganda ng laban Parehong castling queenside, Knight A4 pupunta sa C5 at magku-Queen B5. Yan po ang mga patterns to attack pagka ganyan. Knight F8, Rook D3. Ilalagay ni Nepo dito para mas malakas ang puwersa. Queen G4. Nakaramdam si Prag na, ang lakas ng atake niya. Kailangan hulihin ko na. Makipag-exchange na ako ng Queen. Kung makikipag-exchange, umiwas si Nepo. B6, Knight C3. Bakit bumalik naman? Knight E6, Queen E2, aba, binalikan ng Reyna, tatanggapin mo na? Malugod pong tinanggap ni Prag. Bishop D6, Bishop D2, ano kaya ang nagbago sa isip ni Nepo at tinanggap niya ang Queen to Queen? Nakipagpalit-palit na lang C3, palit-palit, Knight D6, Knight D2 para cover ang mga lulundagan ng Knight. At nag-Rook E8, King D1 para maihatid ang tore sa E1, Rook E6, Rook F3 palit-palit, at nag-King D1, King C6, Rook F4, B5. Aba, parang si Prag pa yung namimilit bandang huli. A6 B5, King takes G4, takes, may threat, Rook E7, at nag-B3 para manatiling fortress ang queenside at hindi basta-basta makakapasok mamaya. Nag-A4. Gusto talagang tanggalin ni Prag ang mga pintuan ng mga sarasarado. B takes A4, King takes A4, at nag-King C2, Knight F5, Rook F4, istorbo kagad ang maaga, Knight D6, at nag-Rook G4, F5, nag-Rook G2, F4, King D3, Knight E4. Hamon ng Knight to Knight, pero pag kinapture po yan, mukhang pogi ang black dyan. Magkakaroon ng napakagandang pawns, no? Knight takes E4, kinapture pa rin. Kung ako, parang ayaw kong capturein yan. King C2, C5. Ayan na, ginamitan na ng mga kakaibang technique sa endgame. Palibre ng pawn, kinapture King B5. Pero ayan nga, ang habol dito ni Prag ay magkaroon ng pass pawn. Pero wala, napakadaling puntahan. Rook E4, H5 niligtas muna at kinapture na, capture. Eto po, nauwi sa tabla. Bakit na tabla ito? Meron pang extra pawn, tabla pa rin yan. Kasi ang gagawin dyan, wala kahit na cut off mo muna. O magki-King D2, tapos abang-abang na lang. Kahit mag-King B5 na lang, King D5. Basta marunong mag-handle ang black, wag lang magpakain ng tore. Kagaya ng ginawa ko sa isa sa mga bullet game ko. Torit sa tore na lang. Nabitawan ko, naka-primo ba ko? Nakain ng tore ko. Ang sama ng pakiramdam ko kagad napaganon ako. Ano ba yan? Nakakapanghinayang yung ganun. Pero pagka face-to-face tournament like this candidates po, hindi na magpapakain ng tore. Sa online lang nangyayari yon. Okay, update ko uli kayo sa standing mga kamatsas. Refresh tayo. Ang nangunguna ay si Gukesh sa tie break. Hikaru Nakamura and Nepo. Pare-pareho silang 7.5 points. Fabiano Caruana, hindi pa rin nakakasigurado itong tatlong to. May last 2 rounds pa mga kamatsas. Pag nagpapanalo si Fabiano Caruana, yari sila. Caruana pa yan. Pragdananda, ayan medyo malabo na si Prag, no? Just
ano na lang, pampataas na lang ng rating at experience, pampataas ng premyo. Ayan. Vidit, wala na rin pag-asa. Alireza Firouzja, lalo na, and Nijat Abasov. Ang talagang mayroon pong pag-asa dito na mag-champion sa candidates, 4 pa ang nakikita ko dito. Gukesh, Nakamura, Nepo, and Fabiano Caruana. Ayan. Hahabol si Caruana, tingnan natin. Depende sa magiging resulta ng hataw sa taas. Okay, maraming salamat po mga kamatya sa inyong matigang panonood. Sana natuto po kayo at na-update, na-inform. At sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, punta lang kayo sa Shopee at hanapin nyo ang Kamatyas Sporting Goods Shop. Nandun po ang aming mga products. At magkita-kita tayo sa mga maglalaro po this coming 12th edition ng Kamatyas Rapid sa SM South Mall. Kung di man kayo maglalaro, pwede naman pong manood doon. Kita-kits mga Kamatyas. April 20, ang bukas ng mall ay 10 a.m. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.